Enero 3, taong 2026. Nag-click na ang mga posas. Secured na ang package. Dito na magsisimula ang pinakamapang-anib na bahagi ng misyon, ang exfiltration. Paano mo itatawid ang isang mabagal na helicopter sa loob ng 80 milyang S-300 kill zone? Hindi ka lang basta lilipad. Kailangan mong gumawa ng isang steel corridor. Nareto ang taktika. Bubuo ka ng isang gumagalaw na kuta na kumukontrol sa bawat layer ng physics. Sa taas na 50,000 piye, ang mga F-22 Raptor ay gumagawa ng isang invisible ceiling. Pinipigilan nito ang Air Force ng kaaway na makaalis sa kanilang mga rano. Sa taas na 20,000 piye, isinasagawa ng mga B-1B Lancer ang kinetic sanitization. Binubura nila ang mga banta sa lupa bago pa man maharangan ang dadaanan. At sa level ng mga itaas ng puno, ginagamit natin ang acoustic deception bilang sandata. Pinapatulog natin ang isang gunship na parang isang hindi mapanganib na transport vehicle. Hindi ito isang simpleng rescue flight. Isa itong synchronized machine. Higit sa 150 aircraft, isang nuclear carrier, lahat ay nakatutok sa isang 30-minute window. Hindi lang ito, basta military tactics. Ito ang pinakamatinding demonstrasyon ng American engineering. Kung sang-ayon ka, itype ang USA sa comments ngayon din. Welcome sa Navy Decoder. Hindi lang namin iniuulat ang tagumpay. Sinusuri namin ang makinaryang bumuo nito. Pagkatapos ng briefing ay ito, hindi mo na muling titingnan ang isang Black Hawk helicopter sa parehong paraan. Suriin natin ang mga numero. Kailangan nating itama ang isang definition. Madalas banggitin ng media ang air superiority. Mali sila. Luma na ang ganyang pag-iisip mula sa Cold War. Labanan lang yon para sa kontrol. Ang operasyong ito ay tungkol sa air dominance. Ang pagkakaiba ay hindi lang tactical. Ito ay mathematical. Ang superiority ay nangangahulugang lalaban ka para manalo. Ang dominance naman ay nangangahulugang hindi man lang kayang simulan ng kaaway ang laban. Hindi nila makalkula ang tsansa nilang mabuhay kung aalis sila sa lupa. Kilalanin ang anomaly ang lumulutas sa equation na ito. Ang F-22 Raptor. Bakit ito ang undisputed ruler ng gabi? Sinasabi ng physics na mayroong trade-off. Maaring maging stealthy ka o maging agile. Hindi pwedeng pareho. Ang F-22 ay isang paradox. Nagagawa nito ang parehong bagay. Tingnan natin ang engineering nito. Karamihan sa mga fighter jet ay lumiliko gamit ang aerodynamic drag sa kanilang mga pakpak. Ang Raptor naman ay gumagamit ng thrust vectoring. Ang mga nozzles sa twin Pratt & Whitney F119 engines nito ay hindi lang basta tumutulak paabante. Kaya itong gumalaw ng pataas at pababa ng hanggang 20 degrees. Dahil dito, kaya ng aircraft na magsagawa ng post-stall maneuvers. Kaya nitong ituro ang ilong sa target habang lumilipad sa ibang direksyon. Hindi lang ito basta lumilipad. Minamanipula nito ang gravity. Pagdating naman sa firepower, tingnan ang mga pakpak nito. Malinis ang mga ito. Walang missiles, walang pylons. Ang mga external weapons ay nagdudulot ng drag. Pinapalaki rin nito ang radar cross-section. Itinatago ng Raptor ang mga kuko nito. 6 na AIM-120 DAM RAA-MS at 2 sidewinders ang nakabaon sa loob ng internal weapons base. Tinatanggal nito ang parasitic drag penalty. Pinapayagan nito ang jet na mag-super cruise. Lumilipad ito sa bilis na Mach 1.8 nang hindi gumagamit ng afterburners. Habang ang kaaway ay nag-aaksaya ng gasolina para humabol, ang Raptor ay mabilis na humaharurot ng may natitira pang enerhiya. Kapag nagsimula na ang kill sequence, mabilis na bumubukas ang mga bay doors sa loob ng wala pang 1 segundo. 50,000 talampakan sa itaas ng Venezuelan coastline. Hindi naghahanap ang piloto ng aircraft. Naghahanap siya ng intent. Gamit ang AN/APG-77 radar sa LPI mode,
Bumubuo ang Raptor ng 3D picture ng airfield sa ibaba. Nakikita nito ang bawat Su-30 sa kanilang shelter, bawat heat signature. Ito ang physics ng takot. Sa sandaling paandarin ng isang Venezuelan pilot, ang makina na detect ng mga sensors ang thermal bloom. Bago pa man makaalis ang mga gulong sa semento, isang AIM-120D na ang bumibiyahe sa bilis ng Mach 4. Ang target ay nabubura sa equation nang hindi man lang nakakakita ng radar return. Hindi ito dogfight. Ito ay deletion. Susuurin ng kaaway ang mga numero. Ang pag-launch ay katumbas ng neutralization. This is unacceptable. Ang pananatiling nakaparada I need that feedback ay katumbas online ng survival. 0 ang resulta. Kaya naman, hindi sila nagla-launch. Nanatili sila sa kanilang mga shelter, malamig ang mga makina. Kwenthin natin ito. Ang isang aircraft na nagkakahalaga ng $150 milyong ay nakakagawa ng strategic paralysis na bilyon-bilyon ng halaga nang wala man lang ginagawang nakikita. Iyan ang tinatawag na operational overmatch. Ngunit, hindi nag-iisa ang Raptor. Habang kontrolado nito ang langit, muling isinusulat ng EA, 18G Growler ang electromagnetic spectrum. Kapag nag-activate ng radar ang isang S-300 battery, pinupuno ng Growler ang frequency ng structured noise. Ang commander ay nahaharap sa dalawang pagpipilian: patayin ang radar at mabulag, o mag-transmit at magpadala ng anti-radiation missile sa sarili nilang antena. Kahit ano pang piliin, neutralized ang system. Ang network ay hindi lang basta sinisira. Sinasakal ito gamit ang data. At sa ilalim ng invisible ceiling na ito, darating ang sledgehammer mula sa Texas. Kung ang F-22 Raptor ay isang scalpel, ang B-1B Lancer naman ay isang physics lesson sa brute force. Bakit magdadala ng strategic nuclear bomber sa isang helicopter escort mission? Dalawang salita: variable geometry. Tingnan ang mga pakpak nito. Hindi ito cosmetic design. Ito ay aerodynamic engineering na lumulutas sa magkakasalungat na requirements sa real time. Kapag kailangan ng B-1B na mag-loiter parang isang pasensyosong buwetre, ang mga pakpak ay bumubuka ng 15 degrees. Nagbibigay ito ng maximum lift. Pinapayagan nito ang isang 480,000-pound aircraft na mag-cruise ng mahusay sa loob ng maraming oras. Ngunit kapag ang helicopter ay lumipad na, nagbabago ang physics. Gagalaw na ang wing sweep actuators. Ang mga pakpak ay aatras sa 67.5 degree. Agad na magbabago ang profile nito. Ang parasitic drag ay babagsak sa pinakamababang antas. Liliit ang cross-section nito. Apat na General Electric turbofans ang mag-a-activate ng afterburner. Ang kabuuang output, 120,000 pounds ng raw thrust. Ang bomber ay bibilis lagpas sa Mach 1. Titigil ito sa pagiging bomber at magiging isang supersonic pathfinder. Kwentahin natin. 75,000 libra ng bala. G, B, U, 31. J, D, A, M, S. Ngunit mas mahalaga ang accuracy kaysa sa tonnage. Nakasabit sa ilalim ng intake ang Sniper XR targeting pod. Hindi lang ito nakikita ang lupa. Binabasa nito ang thermal history ng battlefield. Mula sa 25,000 piye, nakikita ng weapons officer ang heat bloom ng makina ng isang truck na pinaandar 2 minuto ng nakakaraan. Alam niya kung sino ang naghihintay. Hindi nakikipaglaban ang B-1B sa kaaway. Binibura nito ang grid square kung saan nakatayo ang kaaway. Itatalaga niya ang coordinates. Bubukas ang mga pinto. GPS, guidance, 10-meter accuracy. Ito ang kinetic sanitization. Gumagawa ito ng vacuum ng pagkawasak kung saan ang paghabol ay nagiging impossible. Sa radar ng Venezuela, hindi ito stealth. Ito
ay intimidation. At sa lupa, ang takot ay acoustic. Dahil mas mabilis ang lipad ng B1B kaysa sa tunog, makikita muna ito ng kaaway bago nila ito marinig. Una ang katahimikan, pagkatapos ang kislap ng mga afterburner, at sa huli ay ang sonic boom. Isang pader ng air pressure na bumabasag ng salamin at sumisira sa eardrums. Nagpapadala ito ng isang mensahe. Nandito kami, mabigat kami, at mas mabilis kami sa tunog. Hindi helicopter ang nilalabanan ng kaaway. Nilalabanan nila ang bigat ng American Strategic Air Power sa bilis na Mach 1.25. Suri ng mga numero. $4 milyong ang operational cost ng flight na ito. Ang intelligence value naman ng target ay mahigit 1 bilyon. Ipinagpalit natin ang jet fuel para sa mga lihim ng isang buong rehimen. Hindi yan pag-aaksaya. Yan ay leverage. Habang winawasak ng B1B ang pintuan sa harap, isang matalinang panlilinlang ang nangyayari sa itaas ng mga puno. Ang pinaka-eleganteng variable sa equation na ito ay hindi nasa 50,000 pie. Ito ay nasa 50 feet. Narito ang engineering question. Bakit tinanggihan ng 100 at 60 Special Operations Aviation Regiment ang AH-64 Apache para sa misong ito? Ang sagot ay nasa acoustic physics. Ang Apache ay isang flying tank, ngunit bagsak ito sa isang aspeto, audio profile. Ang tunog ng rotor nito ay lumilika ng isang agresibong frequency. Sumisigaw ito ng pag-atake. Alam ng bawat sundalo sa lupa ang tunog na yun. Nantitrigger ito ng agarang defensive calculation. Kaya naman, bumuo ang 160 SOAR ng isang panlilinlang. Ito ang MH-60 MDAP, ang Direct Action Penetrator. Mula sa labas, ang geometry nito ay katulad ng isang standard na UH-60 Black Hawk. Parehong airframe, parehong General Electric engines, parehong rotor pitch. Para sa pandinig ng tao, ang acoustic wave nito ay nagsasabi ng logistics o medical evac. Iuuri ng utak ng kaaway ang tulog na ito bilang hindi banta. Ang klasipikasyong yon ang nakamamatay na pagkakamali. Dahil ang internal geometry nito ay binago ng husto. Ang tube compartment ay tinanggal. Walang mga upuan. Pinalitan ito ng isang M230 30mm chain gun mula sa Apache. Meron ding twin Dillon Arrow miniguns at Hellfire missiles. Isa itong heavy gunship na nakabalat transport. Ang DEP ay magsasagawa ng hover orbit. Gamit ang infrared sensors, kukunin nito ang mga thermal signatures sa mga bintana. Gagamit ito ng 30mm cannon na may M780 HEDP rounds. Hindi ito ordinaryong bala. Gumagamit ito ng shaped charge liner para magpadala ng molten metal sa mga pader. Ang layunin ay surgical sanitization. Neutralize nito ang banta sa loob ng kwarto nang hindi sinisira ang buong gusali. Ang kaaway ay nahaharap sa isang cognitive paradox. Naririnig ng kanilang tinga ang tunog ng isang bus. Ngunit nakikita ng kanilang mata ang mga flash ng isang tangke. Ang cognitive lag na iyon, ang sandali kung saan nananalo ang labanan. Nabubura ang target bago pa nila mamalayan na nagsimula na ang engkwentro. Ito ang lobo na nakadamit tupa. Hindi lang natin ginawang sandata ang baril. Ginawa rin nating sandata ang kanilang expectations. At ngayon, ipapasa na ng palilinlang ito ang package sa huling variable, ang $1 billion taxi ride. 30 hours na ang lumipas. Secured na ang preso. May posas at black hood. 2 operators ang may hawak sa kanya. Ang extraction vehicle ay ang Boeing MH-47G Chinook. Bakit ang aircraft na ito? Isang salita, redundancy. Twin tandem rotors. Twin Honeywell turboshaft engines. Dual hydraulic loops. Kung pumalya ang isang makina, babawi ang isa. Kung maputol ang isang hydraulic line,
may backup pa rin. Ang makinang ito ay idinisenyo para tumanggap ng pinsala at magpatuloy sa misyon. Ang flight profile ay nap of the Earth, 50 feet sa itaas ng tubig. Sobrang baba nito kaya ang rotor wash ay nagpapatalsik ng tubig dagat. Ngunit sa gitna ng kadiliman ng walang horizon, paano ka lilipad ng 50 feet lang sa taas ng alon nang hindi bumabagsak? Hindi ka magtitiwala sa iyong mata. Magtitiwala ka sa math. Umaasa ang mga piloto sa AN/APQ-186 Terrain Following Radar. Siniskan nito ang dagat 30 beses bawat segundo. Ipinapadala ang data sa flight computer para panatilihin ang eksaktong 50-foot gap. Masyadong mabagal ang reflexes ng tao. Ang algorithm ang nagpapanatili sa kanilang buhay. Sa altitude na ito, ang physics ay nagiging kakampi natin. Ang mga ground-based radar ay hindi makilala ang helicopter mula sa ibabaw ng dagat. Ang radar waves ay tumatalbog sa mga alon na lumilika ng sea clutter. Nagtatatago ang helicopter sa loob ng electronic noise na ito. It's done. Nagiging It invisible actually ito. worked. Ang destinasyon ay ang USS Iwo Jima LHD-7. Hindi ito destroyer, hindi transport. Isa itong 40,000-ton sea base. Nakaposisyon ito eksaktong 80 miles offshore. Isa itong floating sovereign territory. Nakalagay sa labas ng mathematical range ng pagganti ng kaaway sa lupa. Ang sumusuporta sa single 30-minute flight na ito ay isang logistical architecture na kasing laki ng ekonomiya ng isang maliit na bansa. Sa itaas, ang E-2D ang nagsisilbing conductor ng symphony na ito. Hindi lang ito radar plane. Isa itong flying data center. Ang APY-9 radar nito ay kayang talunin ang kurbada ng mundo. Pinagsasasama nito ang data mula sa mga stealthy F-22 at low-flying helicopters. Bumubuo ito ng isang single God's eye view ng battle space. Kung wala ang Hawkeye, bingi ang buong orchestra. At naghihintay sa ibaba ang USS Herschel Woody Williams. Nagsisilbi itong mobile lilipad o refueling point. Sinisiguro nito na ang mga Special Operations Helicopters ay hindi mauubusan ng gasolina. Hindi ito improvisation. Isa itong symphony ng mga gears, fuel, at physics na isinagawa sa dilim. Alas 4:17 ng madaling araw. Huminto ang chinook sa ibabaw ng stern. Tumama ang mga gulong sa bakal. Inilipat ang preso sa mga Marine Guards. Agad na lumipad muli ang helicopter. Total time sa deck, 93 seconds. Tama ang math. Alas 4 yung medya ng madaling araw. Tapos na ang Operation Absolute Resolve. Kabuwang oras. 3 oras at 48 minuto. 0 American casualties. Walang aircraft na nawala. Ang high-value target ay secured. Mission success. Ngunit ang tagumpay ay hindi galing sa swerte. Galing ito sa systemic overmatch. Ang F-22 ang nagmay-ari ng physics ng lalim. Ang B-1 ang nagmay-ari ng physics ng kinetic energy. Ang MM-60M ang nagmay-ari ng physics ng tunog para itago ang extraction. Kapag ang 150 makina ay gumalaw sa perfect synchronization, hindi na sila individual na platform. Sila ay nagiging isang invincible equation. Pinatunayan ng operasyong ito ang isang mahalagang prinsipyo. Kapag ang American engineering ay nakatagpo ng tactical necessity, ang distansya ay nagiging balewala. Ang pinaka-dense na air defense network ay nagiging maliit na variable na lamang. Isipin nyo ito. Bago pa man may umandar na makina ngayong gabi, ang misyong ito ay naisagawa na ng 5,000 beses sa loob ng Joint Simulation Environment, JSE. Ipinasok namin ang radar data ng kaaway sa aming mga server. Sinuri namin ang bawat variable, bawat weather pattern, bawat failure scenario. Alam na namin ang resulta bago pa man umalis ang mga gulong sa runway. Ang gabing ito ay hindi isang sugal. Ito ay ang final render lamang.
Ipinakita namin na ang sovereignty ay bunga ng capability, hindi ng geography. Ang mga political borders ay mga linya lang sa mapa. Ngunit para sa isang F, 22 sa 50,000 pie, ang mga linyang iyon ay hindi umiiral. Hindi lang tayo nanalo sa isang labanan sa dilim. Pinatunayan natin na kaya nating itupi ang realidad ng battlefield ayon sa ating kagustuhan gamit ang matematika. Hindi ito tungkol sa heroism. Ito ay tungkol sa architecture. Ang supply chain ay ang kill chain. Ang mundo ay nakakakita ng tagumpay. Ang Navy Decoded naman ay nakakakita ng blueprint. Hindi lang namin pinapanood ang makina. Sinusuri namin ang math na nagpapatakbo rito. Ang system ang siyang sandata. Ang math ay nagawa na. Ang mga variable ay nakalkula na. Ang equation ay